Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung update sa nangyayari ngayon sa Iran sa kanilang protesta, which is nag-level up na ang demonyong matandang Ali Khamenei dahil bibitain literal na tatalian sa liig yung mga nahuling protestors. Kaya ito na yung hinihintay ni Donald Trump na pagkakataon na talagang sagad na ang pasensya ng buong mundo dahil nasa sa ibang balita 10,000 na daw ang namatay ng mga protesters na pinagbabaril, plus ngayon meron pang bibitayin na nasa 2,000 sabay-sabay. Ano bang klaseng gobyerno yan? Pinagpapatay ang mamamayan. So dapat lang talaga tapusin yan, at yung matandang yan ang siyang itatali sa poste at sila ba ng gasolina, di ba? Mga kababayan, sobra eh. Akala mo Diyos. Tinatawag kasi na Supreme Leader. Napaka-demonyo. Kaya ito ang balita atin na pakinggan, courtesy ng NDTV, ating mga kapatid dyan sa India. Ito ang balita atin na panoorin. Iranian protester Irfan Soltani is reportedly facing execution in Iran today after he was tried, convicted and sentenced following his arrest last week. The 26-year-old was arrested at the peak of the protests before the internet blackout. Soltani is one of the many thousands of protesters arrested last week. Donald Trump, the U.S. president, has warned Iran against executing protesters, saying the U.S. would take quote-unquote strong action if the regime hangs detained Iranians. In a post on X, the U.S. State Department said that Iranian authorities had arrested more than 10,600 Iranians. Ayan, so lahat ng yan ay bibitayin yan para matatakot yung mga protestors. Ngayon, magtaka lang ako, di ba, napakaraming mga armas dyan sa Middle East, sa Iran. Bakit hindi sumali yung mga militia group? Bakit walang mga armas yung mga protestors? Bakit mga bato lang yung dala nila? Lighter at saka mga molotov bomb lang yung dala, di ba? Nasaan na yung mga AK-47 na mabibili lamang sa kalsada diyan sa Iran? Di ba? Kaya dapat yung pag-aalsa na yan ay may armas din ng ang mga protestors, kasi kawawa, pinagbabaril sila. Yung kanilang armas, bato lamang eh. Bato, lighter at molotov. Molotov cocktail, yung parang lampara na hinahagis. Kaya kawawa ang mga protestors dito. Ito lang naman ay mga taong gusto ng change of regime. Dahil nga mantakin nyo sa buong mundo, walang nangyayari na ang $1 ay nagiging 1.5 million ang halaga. Only in Iran na ganun kalaki ang pagbagsak ng real ng Iran dahil sa pamamahala nitong Ali Khamenei, yung matandang balasubas na mukhang talaga naman grabing matanda yan, mga kababayan. Walang puso, walang kaluluwa. Ano bang klase yan? Di ba? Pinagpapatay mga sariling mamamayan ng Iran. At nasana yung bakit itong kanyang mga military ay sumusunod pa rin sa kanyang utos? Nakikita nila na ang pinagpapatay ay hindi kalaban eh. Yan ay mga sibilyan at mga Iranian, mamamayan talaga ng Iran. Kaya kung ano ang gusto ng madlang people, di ba? Ng citizens, yun ang sundin ng gobyerno, hindi yung gobyerno ang dapat sundin ng mamamayan. Mali yan. Ang mamamayan ang pinaka-bossing. Ang gobyerno ay mag-govern lang siya para maganda ang takbo ng gobyerno at mamamayan. Ibang isip din to eh. Hindi yata nag-aaral tong Ali Khamenei. Itong matanda oh. Okay, balik tayo sa balita ng ating mga kaibigan sa Indian Channel.
And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. If the numbers are right, now I hear 5 different sets of numbers. I hear numbers, look, 1 death is too much. But I hear much lower numbers, and then I hear much higher numbers. But I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Okay, so ito na nga yung iniintay ni Trump. Hindi kasi basta-bastang bumbahin lamang ni Trump yan na walang mabigat na dahilan. Ang pinakamabigat na dahilan dyan ay ito na yung pagbitay sa mga protestors. Iniisa-isa lang yan eh. Bukas sabay-sabay na yung 20,000 na mga nakulong, di ba? Kasi gusto talaga nila i-control eh. Kapag natuloy itong bitay na to, lalong magagalit yung mga tao diyan. At sigurado ako yung matandang yan na Ali Khamenei, bibitayin talaga yan ng mga sibilyan. Kapag nahuli yan, kapag nag-back down na yung kanyang militar, kapag hindi nasusunod sa kanya dahil mali na yung mga utos, ay siguradong bibitayin, susunugin yan ng mamamayang Iranian. Dahil ang dami-daming pinapapatay niya eh. Mas masahol pa to kay Hitler. Di ba? Yung kay Hitler naman ay World War II naman yun. At ibang mga lahi yung ni Hitler. Pero dito mga Iranian to eh. Sariling mamamayan nitong matandang ito. Grabe naman. Nasaan na yung mga diyan, mga tribal chieftain na mayroong mga milisya? Bakit hindi tumulong sa mga protestors at pinababayaan, di ba? Lahat naman diyan may mga armas eh. Makikita natin sa kanilang mga palengke, mayroong binibenta na mga armas eh. Bakit hindi nag-armas yung mga sibilyan? Yung mga armas nila, bato lang tsaka lampara eh. Lighter, pangsunog. Kaya kapag natuloy itong bitay na to ay siguradong lalong magliyab yung mga damdamin ng protestors. Pero hindi na, kahapon lang ay ready ang Amerika eh. Sa kanilang American base sa Qatar yan mismo, ay ready na yung mga B-2 bomber, ready na yung mga stealth fighter, mga jet fighters ng Amerika, ready na talaga. At pati na rin kasundaluhan, at pati na rin yung Mediterranean na strike group na aircraft carrier ng Amerika na nandyan sa Red Sea ay ready na rin. Kaya kapag itinuloy ito ni Khamenei, itong pagbitay dito sa nahuli, ay diyan na-action si Trump. Sigurado ako diyan. Yan ang malaking pagkakamali ni Khamenei kapag binitay niya yung mga nahuling protestors. Alright, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Ano kaya ang ending ng pangyayaring ito sa Iran? Mapatalsik kaya itong matandang demonyo? O masupil niya ang kanyang mamamayan na nagprotesta sa kanya at patuloy niyang bibitayin ang mga ito? Ako ang ko diyan ay talagang maliberate na yan dahil napakalaking kasalanan ang nagawa nitong itong Ali Khamenei, yung Ayatollah. Napakalaking kasalanan sa Diyos at sa taong bayan. Kaya dapat lang pagbayaran niya yan. At kulang na kulang yung kanyang buhay dyan. Okay, so pag-comment sa ating comment section, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, maraming salamat sa suporta. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kaligtaang mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam, love and peace, not war.